Naranasan niyo na po ba na ang dating malapit na ugnayan ninyo ng inyong partner, yung magaan na paglalambingan, ay unti-unti nang lumalamig sa pagdaan ng mga taon? Ito ay isang tahimik na pagbabago, hindi dahil kumukupas na ang pagmamahal, kundi dahil ang sarili ninyong katawan ay tila bumabagal, hindi na gaanong tumutugon o sadyang wala na sa tamang tiyempo. Mahirap itong pag-usapan, pero gusto kong malaman ninyo na ito ay isang usapang sulit na buksan. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang isa sa mga pinakamalaking salarin sa pagkawala ng enerhiya at koneksyon na ito ay hindi lamang ang inyong edad, kundi isang bagay na kasing simple ng hindi magandang daloy ng dugo? At paano kung ang kasagutan ay hindi naghihintay sa inyo sa botika, kundi nakalagay na sa lalagyan ng prutas sa inyong kusina? Ang pangalan ko po ay Dr. Mila De La Paz at bilang isang doktora na dalubhasa sa kalusugan ng mga kababaihan, ginugol ko ang maraming dekada sa pagtulong sa mga babaeng tulad ninyo na harapin ang mga pagbabagong kaakibat ng pagtanda. Ang layunin ko po ay palaging tulungan silang maibalik ang kanilang sigla, ang kanilang kumpiyansa at ang pisikal na koneksyon na nagpapatibay sa isang relasyon. Ang mga natutunan ko sa mga nakalipas na taon ay maaaring ikagulat ninyo. Habang maraming tao ang naghahabol sa kabataan, gamit ang mga mamahaling reseta at mabilis ang lunas, ang tapat na katotohanan ay binigyan na tayo ng kalikasan ng mga hindi kapani-paniwalang mabisang kasangkapan. Ang ilang mga prutas, lalo na kapag pinagsama-sama sa tamang paraan, ay maaaring magbukas sa likas na kakayahan ng inyong katawan na ibalik ang sirkulasyon, panibaguhin ang pandama, at palalimin ang pakiramdam ng emosyonal na pagiging malapit. Sa ating talakayan ngayon, ibabahagi ko po sa inyo ang 5 mabisang kombinasyon ng prutas na tunay na makapagpapabago sa inyong pakiramdam, sa paraan ng inyong pagmamahal at sa inyong pamumuhay. Ang kanilang mga benepisyo ay totoo suportado ng siyensya at abot kamay ninyo. Kaya't hinihikayat ko po kayong samahan ako dahil ang mga simpleng kombinasyong ating tatalakayin ay may potensyal na baguhin ang lahat para sa mas ikabubuti. Magsimula na po tayo sa ating pinakaunang kombinasyon. Ito ay 2 prutas na malamang ay kilala nyo na sa buong buhay ninyo, ngunit pagdating sa pagpapalakas ng sirkulasyon at pagpapanumbalik ng intimacy, pagkatapos ng edad 60, sila ay maituturing na isang powerhouse. 1. Granada at pakwan, ang mga circulation booster ng kalikasan. Noong una kong ibinahagi ang simpleng payong ito sa aking mga pasyente, madalas akong makakita ng tingin ng magiliw na pagdududa. Dra de la Paz, sasabihin nila, seryoso po ba kayong sinasabi niyo na kayang gawin ng ilang prutas ang bagay na pinaghihirapan ng mga gamot? Ang sagot ko po ay palaging pareho. Madalas hawak ng kalikasan ng susi sa pagpapagaling ng mga bagay na sinusubukang sirain ng panahon, lalo na pagdating sa pagpapanumbalik ng daloy ng dugo at ng pagiging malapit na nakadepende rito. Ang granada at pakwan ay maaaring mukhang ordinaryo, ngunit para sa mga kababaihang lampas, 60 anyos, nag-aalok sila ng isang malalim na bagay, ang kakayahang natural na suportahan ang sirkulasyon ng inyong katawan, at sa paggawa nito ay muling gisingin ang inyong pakiramdam ng pisikal na koneksyon at enerhiya. Nakikita niyo po, para sa marami sa atin ang hamon ay hindi ang kakulangan ng pagnanasa. Ang puso ay handa pa rin at ang mga emosyon ay naroon pa rin. Ngunit kapag ang dugo ay hindi makadaloy ng malaya, nahihirapan ang katawan na makasabay. Dito po pumapasok ang 2 prutas na ito. Ang granada kasama ang kanyang mga butong parang hiyas ay simbolo na ng sigla sa loob ng maraming siglo. Ngayon alam na natin kung bakit. Ipinakita sa mga pag-aaral na kaya nitong pataasin ang antas ng nitric oxide sa inyong katawan. Isipin niyo po ang nitric oxide bilang sariling switch ng sirkulasyon ng inyong katawan. Tumutulong itong i-relax at buksan ang inyong mga daluyan ng dugo na nagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng madali, lalo na sa mga bahaging mahalaga para sa intimacy
at kasiyahan. Ang resulta ay isang katawan na hindi lang buhay na buhay, kundi tunay na tumutugon. At nariyan din ang pakwan. Karamihan sa atin ay may masasayang alaala sa pagkain nito sa isang mainit na araw nang hindi namamalayan na naglalaman ito ng isa sa mga pinakamabisa para sa sirkulasyon na compound sa kalikasan, ang citrulline. Sa inyong katawan ng amino acid na ito ay nagiging arginine, isang mahalagang sangkap para sa paggawa ng mas maraming nitric oxide. Kapag regular kayong kumakain ng pakwan, tinutulungan ninyo ang inyong mga daluyan ng dugo na mag-relax at lumuwag tulad ng layunin ng ilang sikat na gamot, ngunit walang gastos o potensyal na side effects. Nakakatulong itong ibalik ang natural at malusog na ritmo ng daloy ng dugo na nawawala sa marami sa atin sa paglipas ng panahon. Magkasama ang granada at pakwan ay isang dynamic duo. Ang isa ay direktang tumutulong sa pagpapalakas ng nitric oxide, habang ang isa naman ay nagbibigay sa inyong katawan ng mga hilaw na materyales na kailangan nito para patuloy itong gawin. Ito ay isang tahimik na pagbabago na nagsisimula sa isang bagay na kasing simple ng isang hiwa ng prutas, ngunit sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa isang tuloy-tuloy na pagbabalik ng inyong enerhiya, inyong kumpiyansa, at inyong intimacy. Ngunit paano kung higit pa sa pagpapalakas ng nitric oxide ang magagawa natin? Paano kung mapoprotektahan natin ang ating mga daluyan ng dugo mula sa kanilang ugat na ginagawa silang mas malakas, mas nababanat at mas mukhang bata? Para diyan, bumaling tayo sa dalawang maliliit na berries na may napakalaking kapangyarihan. 2. Blueberries at strawberries. Ang maliliit na berries na nagpoprotekta sa pinakamahalaga. Kapag nakaupo ako kasama ang aking mga pasyente, mga babaeng nasa kanilang huling 60s, 70s, at kahit 80s, madalas nilang ipinapahayag ang parehong damdamin sa iba't ibang paraan. Dradela Paz? Sasabihin nila, mahal na mahal ko pa rin po ang asawa ko. Gusto ko pa rin ang koneksyon na yon, pero ang katawan ko ay hindi na talaga nakikipagtulungan tulad ng dati. Palagi akong nakikinig ng mabuti dahil ang tahimik na pagkadismaya na yon, ang hindi masabing pakiramdam ng kumukupas na intimacy, ay isang mabigat na pasanin. Ito ang karaniwang pagkakataon kung kailan ko ipinakikilala sa kanila ang dalawang maliliit na prutas na karamihan sa atin ay nakikita sa grocery store linggo-linggo nang walang pag-aalinlangan ng blueberries at strawberries. Maaaring hindi sila exotic, ngunit nakatago sa loob ng kanilang makukulay na balat ang mga pambihirang compounds na nagpoprotekta, nagpapanumbalik at nagpapahusay sa mismong mga daluyan ng dugo na responsable para sa inyong pisikal at emosyonal na pagtugon. Ang blueberries ay nararapat na tawaging isang superfood. Puno ito ng anthocyanins, ang makapangyarihang antioxidants na nagbibigay sa kanila ng malalim at matingkad na kulay asul. Ngunit ang mga compounds na ito ay hindi lang maganda tingnan. Aktibo nilang pinoprotektahan ang maselang panloob na pader ng inyong mga daluyan ng dugo na kilala bilang endothelium. Tinutulungan nila itong manatiling malambot, malakas at may kakayahang maghatid ng dugo kung saan mismo ito kailangan. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa atake sa puso. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng kislap at tahimik na koneksyon na nawawala kapag mahina ang daloy ng dugo. Ang mga strawberries naman ay may sariling kakaibang mahika. Puno ito ng vitamin C at ellagic acid na sumusuporta sa produksyon ng collagen, ang mismong protina na nagbibigay ng istruktura at pagiging nababanat sa inyong mga daluyan ng dugo. Habang tayo ay tumatanda, bumababa ang ating natural na antas ng collagen na nagiging sanhi ng paninigas at pagiging hindi reaktibo ng ating mga ugat. Doon bumabagal ang sirkulasyon at kasama nito ang ating pakiramdam ng init haplos at pagiging malapit. Ngunit ang mga strawberries ay tumutulong na alagaan ang katawan sa paraang maibabalik ang pandama at emosyonal na presensya.
Magkasama ang blueberries at strawberries ay higit pa sa isang masustansyang merienda. Sila ay isang mabisang pangkat na nagtatanggol sa inyong mga daluyan ng dugo mula sa pamamaga at pinsala na tinitiyak na ang dugo ay dumadaloy ng malaya at lubusan hindi lamang sa inyong puso at utak, kundi sa mga bahagi ninyo na nananabik sa pagiging malapit at koneksyon. Marami sa aking mga pasyente ang nagsisimulang makapansin ng mga pagbabagong akala nila ay tuluyan ng nawala, panibagong lakas, mas malalim na intimacy, at pagbabalik ng kumpiyansang matagal na nilang hindi naramdaman. At lahat ng ito ay nagsisimula sa isang bagay na kasing simple ng isang dakot ng berries bawat araw. Ngunit paano kung kaya ninyong gawin ang higit pa sa pagprotekta lamang sa inyong mga ugat? Paano kung aktibo ninyong matutulungan ang mga ito na maghilom palakasin sila mula sa loob at bigyan ang inyong katawan ng mga kasangkapan upang muling buuin ang nasira ng panahon? Ang susunod na pares ng prutas ay nagtataglay ng lihim na yon at ang kanilang kapangyarihan sa pagpapagaling ay maaaring sorpresahin kayo. 3. Kiwi at pulang ubas. Ang mga tahimik na tagapagpagaling ng presyo ng dugo at koneksyon. Minsan ang mga bagay na may pinakamalaking epekto sa ating buhay ay hindi dumarating ng may ingay. Gumagana sila ng tahimik at matiyaga sa likod. Ibinabalik ang mga bagay na akala natin ay nawala na. Ganyan ko iniisip ang kiwi at pulang ubas, dalawang simpleng prutas na may malakas na kakayahang tulungan ang mga nakatatandang kababaihan na makaramdam na mas buhay, mas konektado at mas nakaayon sa kanilang sariling katawan. Isa sa pinakamalaki, ngunit madalas na tahimik na kaaway ng intimacy pagkatapos ng edad 60 ay ang mataas na presyo ng dugo. Hindi lang nito pinapahirapan ang inyong puso, ginagawa nitong matigas at naninigas ang inyong mga daluyan ng dugo. Sinasakal nito ang mismong daloy na nagdadala ng init pakiramdam at pagtugon sa bawat bahagi ng inyong katawan. Marami sa aking mga pasyente ang dumarating sa aking opisina na hindi namamalayan na ang mabagal na pagkupas na kanilang nararamdaman, parehong pisikal at emosyonal ay direktang nauugnay sa presyo na ito na namumuo sa loob nila. Kaya't madalas akong nagre-rekomenda ng isang bagay na napakasimple simula ng inyong araw sa 1 o 2 kiwi. Natuklasan sa isang pananaliksik na ang pagkain lamang ng 2 hanggang 3 kiwi sa isang araw ay maaaring makabuluhang magpababa ng presyo ng dugo. Ang maliliit at mabalahibong prutas na ito ay puno ng potassium, vitamin C at antioxidants na lahat ay nagtutulungan upang i-relax ang inyong mga daluyan ng dugo na nagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng mas malaya at natural. Ito ay hindi lamang tungkol sa kalusugan ng inyong puso. Ito ay tungkol sa pagtulong sa inyong katawan na muling makaramdam ng haplos, muling tumugon, at muling kumonekta sa mga paraang pinakamahalaga. Pagkatapos ay meron tayong pulang ubas. Matamis, madaling kainin at mayaman sa isa sa mga pinakamabisang anti-aging compound ng kalikasan ng resveratrol. Ang kamanghamanghang compound na ito ay hindi lamang nagbabawas ng pamamaga, ito ay talagang tumutulong na ayusin ang panloob na pader ng inyong mga daluyan ng dugo. Isipin nyo yan, binibigyan ng inyong katawan ng eksaktong kailangan nito para ayusin ang sarili nito. Ang resveratrol ay maaaring makatulong na palakasin at ibalik ang mga nasirang bahagi ng endothelium. Kapag ang inyong mga ugat ay malakas at nababanat ang dugo, ay dumadaloy ng walang hadlang hindi lamang sa inyong mga pangunahing organo, kundi sa mga bahagi ninyo na naaalala kung ano ang pakiramdam ng pagiging malapit at nananabik sa koneksyon na yon. Magkasama ang kiwi at pulang ubas ay parang mga tahimik na tagapag-alaga para sa inyong katawan. Ibinabalik nila ang pakiramdam ng kapanatagan sa inyong cardiovascular system at sa paggawa nito, ibinabalik ang enerhiya at pagtugon na
nagpapadama na posible at natural muli ang intimacy. Maraming mga nakatatandang mag-asawa na nakatrabaho ko ang nagbahagi na matapos gawing bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang mga prutas na ito, may isang bagay sa kanilang relasyon na nagsimulang magbago. Hindi lang sila nakaramdam na mas malusog. Naramdaman nilang mas naroroon sila, mas nakikilahok at mas bukas sa isa't isa. Ngunit habang ang pamamahala sa presyo ng dugo ay isang malaking bahagi ng palaisipan, marami pa tayong magagawa. Paano kung mapapalakas pa ninyo ang inyong mga arteries na ginagawa silang kumilos, hindi bilang mga ugat na pagod na sa edad, kundi bilang mga ugat na pinanumbalik ng lakas at layunin? Tingnan natin ang isang pares ng pang-araw-araw na pagkain na kayang gawin iyon. Agyong pulis, mansanas at abokado, pagpapatibay ng mga arteries, pagpapanumbalik ng koneksyon. Minsan ang tunay na paggaling ay hindi nagmumula sa isang bagong tuklas, kundi sa muling pagtuklas ng kapangyarihan sa kung ano ang nasa harapan na natin sa simula pa lang. Ang mansanas at abokado, dalawang pagkain na malamang ay kinakain nyo na sa buong buhay ninyo, ay nagtataglay ng mas maraming kapangyarihan sa pagpapanumbalik kaysa sa inaakala ng karamihan, lalo na pagdating sa pagpapabuti ng sirkulasyon at pagbabalik ng pisikal na pagiging malapit na tahimik na hinahanap-hanap ng napakaraming seniors. Naalala ko ang isang pasyente ko, isang kahangahangang ginang na nagngangalang Aling Elena, na nasa kanyang unang bahagi ng 70s na pumunta sa akin na may tingin ng tahimik na pagkadismaya sa kanyang mga mata. Tradela Paz, sabi niya habang mahina ang kanyang boses, malaki pa rin po ang pagmamahal ko sa asawa ko. Nariyan pa rin ang pagnanasa pero ang katawan ko, hindi na lang talaga nakikisama. Matapos kaming mag-usap, hinikayat ko siyang gumawa ng isang maliit. Ngunit tuloy-tuloy na pagbabago, isama ang mansanas at abokado sa kanyang pang-araw-araw na pagkain. Ang nangyari sa mga sumunod na linggo ay higit pa sa kanyang pisikal na kalusugan. Nagsimulang bumalik ang kanyang kumpiyansa. Naramdaman niyang mas masigla siya, mas nakikilahok sa kanyang buhay at mas konektado sa kanyang asawa, lahat mula sa tila napakasimpleng pagbabago sa kanyang dieta. Magsimula tayo sa mansanas. Mayaman ito sa quercetin, isang natural na flavonoid na may malakas na epekto laban sa pamamaga. Ang quercetin ay kilala sa pagpapabuti ng endothelial function na nangangahulugang tinutulungan nito ang mga panloob na pader ng inyong mga daluyan ng dugo na manatiling makinis, nababanat at tumutugon sa mga pangangailangan ng inyong katawan. Kapag malusog ang inyong mga arteries, malayang dumadaloy ang dugo, nagdadala ng mahalagang oxygen at init sa inyong puso, utak at oo sa mga bahagi ninyo na napakahalaga sa mga sandali ng intimacy. Ang isang malutong na mansanas sa isang araw ay hindi lamang sumusuporta sa inyong puso. Binubuksan nito ang pinto sa isang mas tumutugon, mas masiglang ikaw. Nariyan din ang abokado. Bagamat itinuturing ito ng marami bilang gulay, ito po ay isang prutas at isang napakahalagang prutas para sa mga nakatatanda. Ang mga abokado ay puno ng monounsaturated fats na malusog sa puso na tumutulong magpababa ng masamang kolesterol at sumusuporta sa malusog na presyo ng dugo. Ito rin ay isang mahusay na pinagkukunan ng potassium, isang mineral na tumutulong na i-relax ang mga pader ng inyong mga daluyan ng dugo at pagbutihin ang inyong pangkalahatang vascular tone. Magkasama ang mansanas at abokado ay bumubuo ng isang samahan na lubos na kailangan ng inyong katawan. Ang isa ay gumagana upang protektahan at ibalik ang inyong mga arteries, habang ang isa naman ay nag-aalaga at sumusuporta sa mga ito mula sa loob. Kapag ang inyong mga ugat ay malakas na babanat at bukas ang intimacy, ay hindi na parang isang pakikibaka. Ito ay parang isang natural at magandang pagpapalawig ng kung sino ka. Ang kombinasyong ito ay higit pa sa pisikal na kalusugan.
Ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyong sarili ng panloob na suporta upang muling makaramdam ng pagiging malapit, muling makakonekta at maging ganap na naroroon kasama ang taong mahal ninyo. Ngunit paano kung maaari tayong pumunta sa isang mas malalim na antas? Hindi lamang pagpapanumbalik ng pagiging nababanat at lakas, kundi aktibong labanan ang panloob na pinsala na sumisipsip sa inyong enerhiya at nagpapatahimik sa inyong kislap. Mayroong isang tropikal na pares na gumagawa niyan at maaaring ito na ang pinakamakapangyarihan sa lahat. May mangga at kahel labanan, ang pagod panumbalikin ang intimacy. Paminsan-minsan may isang pasyente na uupo sa aking harapan at sasabihin ng isang bagay na tumatama sa puso ng usapin. Todra de la Paz, hindi ko na pumaramdaman ang sarili ko. Inilalarawan nila ito bilang isang uri ng malalim na pagkapagod, isang pagnanasang tila, pinatahimik isang kislap na dating maningning. Ngunit ngayon ay kumukurap na lamang sa likuran. Kapag naririnig ko yan, hindi ko nakikita ang pagtanda bilang kaaway. Nakikita ko ang mga epekto ng oxidative stress. Isipin niyo po ito bilang isang mabagal at hindi nakikitang kalawang na namumuo sa loob ng inyong katawan. Nagsisimula ito sa inyong mga daluyan ng dugo at tahimik na kumakalat na nakakaapekto sa inyong pakiramdam, sa inyong pagkilos at sa inyong pagkonekta sa iba. Kaya't madalas akong bumabaling sa isang tropikal na kombinasyon na lasang sikat ng araw at naghahatid ng kapangyarihang nagpapagaling na minamaliit ng karamihan mangga at kahel. Ang mangga ay higit pa sa isang matamis at makatas na pagkain. Punong-puno ito ng beta-carotene, vitamin A at vitamin C, tatlong makapangyarihang sustansya na nagsisilbing panangga laban sa pinsala ng oxidative stress. Kapag ang mga mapanirang molekula na tinatawag na free radicals ay dumarami sa inyong sistema, maaari nilang gawing matigas ang inyong mga arteries, ubusin ang inyong enerhiya at pawiin ang mismong pandama na nagbibigay kahulugan sa pisikal na pagiging malapit. Ngunit ang mga antioxidants sa mangga ay tumutulong na i-neutralize ang pinsalang yon at ibalik ang pagiging nababanat sa inyong mga daluyan ng dugo. Hindi lang nila kayo pinapagaan ng pakiramdam, tinutulungan nila kayong maging mas naroroon na para bang ang inyong katawan ay sa wakas ay gumigising na muli. Ang kahel gayon din ay mas makapangyarihan kaysa sa inaakala ng karamihan. Siyempre, sikat ito sa vitamin C na mahalaga sa paggawa ng collagen na nagpapanatili sa inyong mga daluyan ng dugo na malambot, malakas at nababanat. Ngunit naglalaman din ito ng isang compound na tinatawag na hesperidine na ipinakitang tumutulong na mapanatili ang nitric oxide at itaguyod ang malusog na sirkulasyon, lalo na sa mga nakatatanda. Ang resulta ay isang katawan na hindi lumalaban sa haplos kundi tumutugon dito. Isang puso na hindi lamang tumitibok kundi nakakaramdam. Magkasama ang mangga at kahel ay tumutulong na linisin ang panloob na kalat na pumipigil sa inyo. Gumagana sila upang ibalik ang sigla emosyonal na koneksyon at ang uri ng magiliw at magaan na intimacy na naglalapit sa dalawang tao. Ang kanilang mga sustansya ay hindi lamang sumusuporta sa inyong puso. Maaari nilang pasiglahin ang inyong espiritu, linawin ang inyong isip at anyayahan ang inyong katawan na muling makilahok sa simpleng kagalakan ng pagiging kasama ng isang taong mahal ninyo. Kapag inirerekomenda ko ang kombinasyong ito, hindi ko lang iniisip ang mga biolohikal na benepisyo. Nakikita ko sa aking isip ang isang mag-asawa na muling magkahawak kamay, nagtatawanan sa almusal at muling tinutuklas ang mga simpleng bagay na naging dahilan kung bakit sila umibig sa isa't isa. Sa simula pa lang, hindi pa huli ang lahat para maramdaman yun muli. Pangwakas na salita ni Dr. De La Paz, isang bagong simula, bawat kagat. Habang tinatapos natin ang ating pag-uusap ngayon, gusto ko pong iwan sa inyo ang isang simple, ngunit makapangyarihang katotohanan ng inyong katawan ay nakikinig pa rin.
Kahit pagkatapos ng 60, 70 o 60 taon, at kahit na naisip nyo na may mga bagay na hindi na maaaring magbago, ito ay tumutugon pa rin tahimik at matiyagang naghihintay para sa tamang uri ng pangangalaga at sustansya. Ang ating tinalakay ay hindi lamang isang listahan ng bibilhin sa palengke. Ito ay isang muling pagpapakilala sa mga likas na kasangkapan na palaging kailangan ng inyong katawan upang umunlad. Pinag-usapan natin ang granada at pakwan upang gisingin ang nitric oxide at buksan ang pinto sa mas magandang daloy ng dugo. Lumipat tayo sa blueberries at strawberries, ang mga tahimik na tagapagtanggol ng inyong mga daluyan ng dugo. Sa kiwi at pulang ubas, nakita natin kung paano maaring lumambot ang presyo ng dugo at kung paano maaring magsimula ang tunay na paggaling mula sa loob. Ipinakita sa atin ng mansanas at abokado kung paano palakasin ang ating mga arteries at sa wakas ipinaalala sa atin ng mangga at kahil na ang ating enerhiya at init ay maaring mapanumbalik. Nakita ko po kung paano ang maliliit at tuloy-tuloy na pagbabagong ito ay lumilikha ng malalalim na transformasyon sa buhay ng aking mga pasyente. Napanood ko ang mga kababaihan na umupo ng mas tuwid sa aking opisina na naibalik ang kanilang kumpiyansa. Narinig ko ang mga kwento ng mga tahimik na umaga na nagiging mga hapong puno ng tawanan at koneksyon hindi dahil sa anumang milagrosong gamot kundi dahil sa prutas sa plato at sa paniniwalang ang buhay ay puno pa rin ng posibilidad. Hindi niyo po kailangang baguhin ang buong buhay ninyo ng biglaan. Magsimula lamang kung nasaan kayo sa kung anong mayroon kayo. Isang hiwa ng pakwan pagkatapos ng hapunan, isang dakot ng berries sa inyong oatmeal, sa umaga isang hinog na abokado sa inyong tinapay. Ang mga ito ay hindi lamang pagkain. Ang mga ito ay mga mensaheng ipinapadala ninyo sa inyong katawan. Sinasabi ninyo rito na manatiling malakas, manatiling bukas, patuloy na magmahal at patuloy na mamuhay ng lubos. Isang mahalagang aral sa buhay. Ang kabanatang ito ng inyong buhay ay hindi tungkol sa pagbabalik tanaw sa kung ano ang nawala. Ito ay tungkol sa pagtanaw sa kung ano pa ang maaari ninyong alagaan at tamasahin. Ang pinakamahalagang aral na natututunan ko ay ang pag-aalaga sa inyong pisikal na kalusugan ay isa sa mga pinakadakilang pagpapakita ng pagmamahal na maiaalay ninyo pareho sa inyong sarili at sa inyong partner. Ito ay isang pang-araw-araw na pagpili na nagsasabing, narito pa rin ako, nakatuon pa rin ako, at tayo ay mahalaga pa rin. Kaya narito ang aking paanyaya sa inyo, magsimula sa isang maliit na pagbabago ngayon. Pumili ng isa sa mga kombinasyon ng prutas na ito at gawin itong bahagi ng inyong pang-araw-araw na ritmo. Gawin ito hindi dahil kailangan, kundi dahil karapat-dapat kayong maramdaman ang pinakamabuti. Karapat-dapat kayo sa koneksyong yun. Karapat-dapat kayong mamuhay ng may sigla kalinawan at uri ng intimacy na nagpapaalala sa inyo na kayo ay buo. Gusto ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Mangyari po lamang na mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi kung alin sa mga ideyang ito ang pinakatumatak sa inyo. Kung nakatulong sa inyo ang pag-uusap na ito, hinihikayat ko kayong ibahagi ito sa mga kaibigan at kamag-anak na maaaring makinabang din dito. At siguraduhing mag-subscribe para hindi ninyo mapalampas ang ating mga susunod na talakayan tungkol sa pamumuhay ng malusog at masigla sa anumang edad.